Apay, sino ka? Ang mga kankanaay ay kilala sa sining ng paghahabi ng mga makulay nilang disenyo ng tela. Ikaw saranda na naman amin danay galay mangitayaw. Ngam dipindi din mang usar ay mangitayaw. No din status di biag mo din gradon di biag mo bat nangato danay. Man Paris mit lang sina kaman din nyat di matoy. Tuman mo kas pagarigan to ubing ka sinaay di usar. No ay asawang adi kanan sida mawalin din dili ay nay si usar ay pantayaw. Mai Paris mit lang sina. No din mang usar sina ay natoy adi ka mawalin abu ay usaron din adi in muna. No sinay din unan na mam siya usaron matlaw. Sorry kan sekarang grade 1 talangay kanan daw ulo din grado sa degree 1 turturo uray din ay dili mabali na may Paris na. Ang kanyaw ay isang ritual o seremonya ng mga katutubo na naghahain ng manok, baboy at mga kalabaw na ikinatay bilang isang sakripisyo o hain kay kabunyan na kanilang Diyos bilang pasasalamat. So, adi kan insert di bawi mo ay kanan ginanakay no adi kanan sida. Adi kan usaron din nay no din mang usar sina lima man pangato. Mano Atoy. Ang mga Igorot ay kilala sa kanilang pamamaraan ng pagsasaka, lalo na sa hagdan-hagdang palayan ng Cordillera. Noon, umaasa sila sa kainin, pangangaso at pagtatanim ng palay. Ngayon, ang Cordillera ay pangunahing tagapagsupply ng highland vegetables tulad ng repolyo, carrots at patatas. Sumisikat din ang ecotourism at loom weaving bilang bahagi ng kanilang modernong kabuhayan. Kilala si Apo Wang Od sa pagbabatok o pagtatato gamit ang tinik, kahoy at uling. Ito din ay punong-puno ng simbolismo kagaya na lamang ng mga hugis linya. Ito ay nangangahulugan na koneksyon o relasyon. Hugis paikot, kalikasan. Ang hugis parihaba naman ay proteksyon o pagtaboy ng mga masamang espiritu. At ang hugis bituin ay espiritual na koneksyon at gabay mula sa mga ninuno. Ang tawag sa barangay nila ay ili o purok. Ito ay pamayanan ng sentro ng komunidad ng mga kankanaay. Ito ay pinamumunuan ng mga nakakatanda o tinatawag na liderato. Ang dapay ang sentro ng pamamahala, pagdedesisyon at nag-aayos ng ritual at alituntunin. Ayon sa Republic Act No. 8371, ang Indigenous Peoples' Rights Act ay nagsasaad na may karapatan na angkinin ng mga Igorot ang kanilang mga lupain dahil iyon ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan lalo na't sa ngayon ay kinukuha ang kanilang mga pagmamayari para lang pagtayuan ng mga proyekto ng mga opisyal. Isa din ang karapatan ng mga Igorot ay ang karapatan sa self-determination. Ibig sabihin, sila ay maaaring sumama o makilahok sa mga desisyon at mga proseso na makakaapekto sa kanilang komunidad. Ipinapakita dito ang kanilang kakayahan ng pamahalaan ng kanilang sariling panlipunan. Pag-isdalpay. Isa sa mga dahilan ng kanilang pagkakakilanlan sa lipunan ay ang hagdang-hagdang palayan ng Manawag na ibinuuwi pa rin silang nagsasaka sa tradisyonal na paraan na nakakatulong sa lokal na ekonomiya at sa seguridad sa pagkain. Ang kanilang kultura sa sining, tulad ng paghahabi ng tela at pag-uukit ng kahoy, ay patuloy na ipinagmamalaki ng bansa. Pinagmamalaki ang kanilang mga gulay sa kabundukan, Benguet coffee at pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga Igorot ay may karapatan sa kanilang mga lupain ayon sa Republic Act No. 8371. Nakikilahok sila sa mga desisyon na tungkol sa kanilang komunidad at mga opinyon. Ang mga ritual ng mga kanyaw ay nagsasakripisyo ng mga hayop bilang hain sa kanilang Diyos. Ang mga tattoo nila ay sumisimbolo sa kanilang positibong pananaw sa buhay. Mga barangay nila ay ILI o purok ito ay
Tulad na lang ng Benguet State University, kung saan nagdadaos sila ng mga seminar tungkol sa mga bagong research studies at inaaral kung paano idadagdag sa curriculum nila ang pagkilala at paggamit ng kanilang lengguwahe. Ating modernong panahon, nakakasabay na ang mga estudyanteng kinikilala pa rin ang kanilang pinanggalingan. Halimbawa, sa Pangasinan State University, marami man ang nangangamba dahil sa abot ng iba't ibang lugar at ang kapasidad nito na paabutan ng mga gamit pang mag-aaral, napagtatagumpayan ito dahil sa aksyon na ginagawa ng institusyon, tulad ng pagsasaayos sa mga alintungtunin sa pagpapatupad ng mga special services para sa mga miyembro ng mga katutubo. May kaintan, ang mga Kantanaay ay isa sa mga halagang pangkat etniko sa Cordillera na dapat nating pahalagahan. Ipakita natin ang respeto sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa kanilang pamumuhay. Isa rin sa mga paraan ay ang pagtangkilik sa kanilang mga produkto. Dito, natutulungan natin silang mapanatili ang kanilang kabuhayan at tradisyon. Mahalaga rin na suportahan ang edukasyon ng kabataang Kantanaay upang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan nang hindi kinakalimutan ang kanilang pinagmulan. Dapat tayo maging bahagi ng pagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa kanila upang mas maunawaan sila ng mas maraming tao. Para mahikayat natin ang iba na tumulong sa pagpapanatili ng kanilang lahi.